Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin po pag-uusapan ang aking technical analysis dito kay Pepe ngayon pong April 5 taong 2024. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, nandito po tayo sa daily chart time frame ni Pepe. At kahapon po ay nagpakita po ng rejection ngayon. Ayan, ang price action ni Pepe. Ayan, sapagkat yung nabuong candlestick natin kahapon ay isa po itong bullish candlestick na maliit ang kanyang pangangatawan. Kaya ayan, sinyalis po ito ng rejection. Kaya may nabuo po tayo rito na isang trend line. Yan, isang support trend line po ito. At ito po ang siyang bumubuo sa lower portion ng ating triangle pattern dito. Ayan po ang ating triangle pattern. Panibagong triangle pattern po ito. Yan, adjusted po siya. At yan, maliban po sa rejection dito, ay meron din po tayong rejection dito. Ayan, at ang pangatlong rejection po natin ay dito. Tatlong beses po tayong nagkaroon ng rejection sa support line na ito. Kaya dahil dyan ay nabuo po ang lower portion ng ating triangle pattern dito. Yung upper portion naman niya ay yan, yung rejection naman po rito at saka rejection na rin niya dito. Ayan. Ngayon ay ang posible pong mangyari rito ay magpapatuloy po ito sa kanyang pagko-consolidate dito sa loob ng ating triangle pattern. At saka, ayan, kung pag nagpatuloy po yung bearish momentum at kung pag nagkaroon po siya ng breakout dito, ay ayan, mauuwi po ito sa kanyang pagbagsak at posible po siyang bumagsak hanggang dito sa support line natin dito na 50 digits 587 or kung matindi po talaga ang bearish momentum ay posible po siyang umabot dito sa 50 digits 441. Pero kung pag nagbago po yung market condition nitong si Pepe at naging bullish siya, ay mababasag naman po niya ang upper portion ng ating symmetrical triangle dito at mauuwi po ito sa kanyang pag-angat sa presyo at ayan, posible po siyang umabot ulit hanggang dito sa 40 digits 1084 na resistance line natin dito. Yung ating Hall Street indicator ay kulay red. Ayan, habang humahaba ay lumalaki naman po yung kanyang pangangatawan. Nagpapakita po ito na bearish po ang ating signal. At ganun din po ang ating QQE mode indicator dito. Nagpapakita po ng bearish signal. At lumalaki pa yung kanyang sukat na siyang nagpapahiwatig na mas lalong lumalakas ang selling pressure. Kaya sa tingin ko ay mas mataas po ang posibilidad na habang naglalaro ang market price ni Pepe dito sa loob ng ating triangle pattern na ito, ay mas tumataas ang chances yan or tsansa na ito ang mababasag niya, ang lower portion ng triangle pattern na ito. At kung pag nabasag po ito ay ayan, babagsak po siya at sa tingin ko ay mababasag niya rin yung support line natin dito na 50 digits 587 at aabot po talaga siya rito sa major support line natin dito sa 50 digits 441. Kaya ayan, pagdating po sa spot trading natin dyan ay ayan, bibili na po ako rito ng meron po akong buy pending order dito na konting amount ng Pepe at saka dito po talaga ako bibili ng marami. Medyo malaki-laki po ang bibilin ko rito sa 50 digits 441 kasi major support po yan. At ayan, medyo alanganin po kasi tayo kung pag-aabot pa siya rito. Napakalapit na ng Bitcoin halving, kaya medyo alanganin kung babagsak pa siya rito. Kaya yan, nagset na rin ako ng aking buy pending order dito kung sakaling baka tusukin niya ito. Kasi sa tingin ko ay posible pong magbago yung kalagayan ni Pepe rito. Bearish po siya ngayon, pero posibleng magbago na po ito at maging bullish siya at mukhang dito na po yung posibleng dito po yung mababasag niya habang lalo na kung pag nagpatuloy yung kanyang consolidation dito.
at umabot po siya rito sa dulo na ito, ay pwede na pong nagbago yung trend direction or market condition nitong si Pepe, at malamang ay baka dito po siya kakaroon ng breakout. Kaya ayan, pagdating po rito ay ang ating tinututukan po talaga rito ay kung saan po siya magkakaroon ng breakout dito sa ating triangle pattern na ito. Yan po ulit, kung pag dito po siya nagkaroon ng breakout sa ilalim ay babagsak po ito, at kung pag dito naman po siya sa ibabaw nagkaroon ng breakout ay asahan po natin na aangat ito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.